Bago ang lahat, shoutout muna tayo kay Idol Joseph Saga. Maraming salamat po sa iyong pagbigay ng super thanks. At sa mga nagtatanong kung bakit matagal tayong nakapag-update ay sa kadahilanan masyado akong busy at isa pa nasa latest chapters na tayo nitong ating kwento. Pero huwag kayong mag-alala dahil every week tayo mag-update, at ngayon tuloy tayo sa ating kwento. Natapos ang huling part ng ating kwento kung saan hindi maalis ang tingin ni Rizal habang nakikipaglaban si Gerard sa mga sundalo ng Gory at agad niya itong nakilala kung ano o sino ang tunay na pagkakilanlan ng lalaki na kanilang bihag. Nang napansin ni Jinchen si Rizal na tila ba kilala niya ang individual na kanilang bihag ay kanyang tinanong si Rizal na kung kilala raw ba niya ang lalaki na magnanakaw ng sementeryo. Paliwanag naman ni Rizal habang lumabas ang pawis sa kanyang mukha na ang tao raw na nasa kanilang harapan ngayon ay isa sa 10 greatest swordsman sa kontinente, siya lang ang nag-iisang malayang knight sa 10 greatest swordsman. Ipinayo din ni Rizal kay Jinchen habang kanilang pinapanood ang mga galaw ni Gerard sa pakikipaglaban na kung magpapatuloy raw ang ganitong laban ay tiyak na mamamatay ang 4 na mga sundalo. Dito ay inapakan ni Gerard ang paa ng isang sundalo, at sabay kanyang inuntog ng sobrang lakas ang ulo ng sundalo. Nang tuluyan ng bumagsak ang sundalo sa lupa ay agad na itinutok ni Gerard ang kanyang espada na binabalutan niya ng aura, na kanyang sinabi sa sundalo na ito na raw ang kanyang katapusan. Ngunit sa hindi niya inaasahan dahil sa kanyang likod ay mayroong isang malakas na hangin ang papalapit sa kanyang kinaroroonan, at kasabay nito ay laking gulat ni Gerard dahil bigla na lang tumama sa kanyang espada ang malakas na puwersa galing sa kanyang likod. Makikita itong si Gerard na kanya na lang ipinikit ang kanyang mga mata nang dahil sa sobrang liwanag, at agad siyang napa-atras papunta sa isang kariton na hindi pa rin makapaniwala sa malakas na puwersa na bigla na lang tumama sa kanyang espada para pigilan ang pagpatay niya sa isang sundalo. Dito ay naglakad na nga sa harapan ng mga sundalo ang isang individual at kanyang inutusan ng kasamahan niya na pumunta muna sila sa kanyang likod dahil siya na ang bahala. Habang kanyang binanggit ang mga salitang iyon ay hinawakan ng sundalo ng mahigpit ang kanyang espada. Gulat naman itong si Gerard habang hindi maalis ang kanyang tingin sa sundalo na papalapit na sa kanya at kanyang nasabi sa kanyang sarili na nagawa daw na napigilan ang kanyang mahabang espada gamit lang ang isang manipis na espada, ang lalaki raw na may gawa nito ay masyadong malakas. Ang sundalo pala na humarap kay Gerard ay walang iba kung hindi si Gyeryong. Ipinakilala pa ni Gyeryong ang kanyang sarili kay Gerard na siya raw si Gyeryong na bihasa sa paggamit ng espada. Dito ay seryoso na nga na hinanda ni Gerard ang kanyang sarili para kanyang harapin si Gyeryong, habang itong si Gyeryong ay nakatayo sa kanyang harapan na kanya din hinanda ang kanyang espada laban kay Gerard. Dito ay sumigaw na nga ng sobrang lakas si Gerard, hudyat na mas binabalutan pa niya ng makapal na aura ang kanyang espada. Makikita ang kanyang espada na umaapaw dito ang malakas na aura. Ngunit kahit nakita na ni Gyeryong ang aura na dumadaloy sa espada ni Gerard ay hindi man lang ito nakaramdam ng takot bagkus kanya lang itong tiningnan habang nakangiti na para bang isa lang itong normal na espada. Nang napansin ni Gerard na tinawanan lang siya ni Gyeryong ay masyado siyang nainis na kanyang sinabihan si Gyeryong na paano raw ba siya naglakas ng loob na pagtawanan ang espada niya na binabalutan ng kanyang makapal na aura. Dahil doon ay mas lalo pang pinalakas ni Gerard ang kanyang enerhiya at kitang-kita ang lupa na kanyang inaapakan na ito ay dahan-dahan na nawasak. Pero kahit na ganoon ay tinanong lang siya ni Gyeryong na kung ang kanyang ginawa raw ba ngayon ay ang tinatawag na Sword Force. Sa tanong ni Gyeryong ay nagtataka si Gerard na kung ano raw ba ang Sword Force at ano din ang ibig sabihin ng Sword Force. Pero wala nang sinayang na oras si Gerard dahil mabilis na siyang tumakbo para kanyang atakihin si Gyeryong na nakatingin lang sa kanya. Ngunit sa hindi maipaliwanag na bilis ay bigla na lang naglaho si Gyeryong sa kanyang kinatatayuan, at agad itong lumitaw sa harapan ni Gyeryong para kanya itong atakihin, at sa kabutihan na palad ay nagawa naman na naiwasan ni Gerard ang espada ni Gyeryong, at kitang-kita na inunat ni Gerard ang kanyang katawan na aabot na sa lupa. Kasabay nito ay mabilis na umikot si Gerard sa likod ni Gyeryong para siya na naman ang maglunsad ng pag-atake. Kasabay nito ay tuluyan na nga na pinakawalan ni Gerard ang malakas na aura galing sa kanyang espada papunta kay Gyeryong, ngunit sa hindi niya inaasahan ay ang anino lang ni Gyeryong ang kanyang tinamaan dahil mabilis lang na naiwasan ni Gyeryong ang atake sa kanya ni Gerald. Makikita ang dalawa na parehas na mabilis nilang iniiwasan ang kani-kanilang mga atake, at nang paglingon ni Gerard sa kanyang gilid ay napansin niya na muli na namang naghanda si Gyeryong ng kanyang espada. Ngunit katulad noong nauna ay matagumpay lang itong nadepensahan ni Gerard gamit ang kanyang sariling espada. Nang dahil sa malakas na impact ng salpukan ng kani-kanilang nga espada ay tuluyan na sumabog ang kanilang paligid,
at kasunod nito ay sabay silang dalawa na bahagyang tumilapon. Makikita itong si Gerard na mahigpit niyang hinawakan ang kanyang espada na hindi maalis ang kanyang tingin kay Geryon, maging itong si Geryon ay nakangiti lang na tinitingnan si Gerard na parabang baliwala lang sa kanya ang lahat na ipinakitang abilidad sa kanya ni Gerard. Itong si Gerard nang napansin niya na muli na naman siyang tinawanan ni Geryon ay masyado siyang nainis, pero ang kanyang pinagtataka ay nakita niya si Geryon na agad itong tumalikod at naglakad papaalis. Kaya agad itong sinigawan ni Gerard na kung ano raw ba ang kanyang ginagawa, binabalak raw ba niya na baliwalain na lang siya matapos lang ng isang beses nilang palitan ng kanilang mga atake. Ngunit ang hindi alam ni Gerard dahil bigla na lang huminto si Geryon sa kanyang paglalakad, at mahigpit niyang hinawakan ang kanyang espada. Si Gerard na pinapanood ang ginawang kilos ni Geryon ay masyado siyang nagtataka kung ano raw ba ang gagawin nito. Makikita itong si Geryon na kanya nang hinanda ang kanyang pamamaraan sa espada upang ipakita kay Gerard kung sino talaga ang malakas sa kanilang dalawa, at sa simpleng galaw lang ni Geryon ay umaapaw sa buong paligid ang malakas na hangin. Si Gerard na pinapanood si Geryon na dahan-dahan na hinigup ang hangin ay napapatanong na lang siya sa kanyang sarili na kung isang mana raw ba ang bumabalot sa buong paligid nitong kanyang kaharap. Kaya upang makasiguro na kanyang madepensahan ang kanyang sarili ay hinanda na ni Gerard ang kanyang espada at hinihintay ang isasagawang atake ni Geryon. Habang siya ay naghahanda ay hindi naman maalis ang kanyang tingin kay Geryon na mayroong malalim na iniisip. Sa kasunod na mga nangyari ay bumulusok papunta kay Geryon ang lahat ng hangin sa buong kagubatan, at sa ilang sandali ay bigla na lang tumigil ang malakas na hangin. Ngunit makikita pa rin itong si Geryon na hindi pa rin niya binago ang kanyang posisyon sa paghahanda, kaya nagtataka na lang itong si Gerard na kung ano raw ba ang ginagawa nitong kanyang kalaban, at bakit bigla na lang tumigil ang pagwawala ng hangin. Kasabay nito ay dahan-dahan na nga na ginalaw ni Geryon ang kanyang katawan, at sabay mabilis din siyang lumingon kung nasaan nakatayo si Gerard, at dito ay hinanda na nga ni Geryon ang kanyang sarili para kanya nang pakawalan ang kanyang pag-atake. At sa isang iglap ay tuluyan na nga na pinakawala ni Geryon ang malakas na hangin galing sa kanyang espada. Si Gerard na pinapanood ang ginawang kilos ni Geryon ay natulala na lang siya na hindi makapagsalita. At sa isang iglap ay madali lang na pinutol ni Geryon ang espada ni Gerald gamit lang ang hangin na inipon ni Geryon sa kanyang espada. Nagtataka naman itong si Gerard na napapatanong sa kanyang sarili na kung ano raw ba ang hangin na dumaan sa kanya. Ngunit nang pagtingin niya sa kanyang espada ay laking gulat niya dahil bigla na lang itong naputol nang hindi man lang niya namamalayan. Hindi lang doon dahil maging ang maraming mga malalaking puno sa kanyang likod ay isa-isang naputol dulot ng malakas na hangin galing sa espada ni Geryon. Sumambulat sa buong kagubatan na ito ay tila ba dinaanan ng malakas na bagyo dahil sa isa lang na iglap ay ni isang malaking puno sa kanilang tabi ay wala nang nakatayo. Kahit nawasak na ang buong paligid ay hindi pa rin maalis ang tingin ni Geryon kay Gerard na tila ba binigyan ni Geryon ng mensahe si Gerard na wala siyang kalaban-laban sa kanya. Si Gerard na lumingon sa kanyang likod ay wala na lang siyang nasabi, at lumabas na lang ang pawis sa kanyang mukha na pinipilit ang kanyang sarili na tumawa. Maging si Geryon ay nagtataka din kung bakit tinawanan lang siya ni Gerard sa kabila ng kanyang ipinakita. Kaya makikita itong dalawa na nagkatinginan na lang at ni isa sa kanilang dalawa ay walang nagsalita. Hindi na nga tumahimik si Gerard at kanyang sinabi kay Geryon na binibigyan raw niya ng pugay ang pagmamay-ari na espada ni Geryon. Sa binanggit na salita ni Gerard ay napabuntong hininga na lang itong si Geryon na kanyang tinugon kay Gerard na maging siya raw ay napahanga sa kanilang laban. Dahil dito ay sa pamamagitan ng kanilang mga espada ay nagawa nilang dalawa na makipag-usap ng sila lang dalawa ang nagkaunawaan. Sabay naglakad na nga si Gerard para bumalik sa kariton na kanyang sinasakyan na kanyang sinabi kay Geryon na sa susunod ay maglaban muli silang dalawa sa isa pang round. Ang apat na mga sundalo na nakaharap ni Gerard ay wala na lang silang nagawa kung hindi kanilang tiningnan si Gerard na dumaan sa kanilang harapan. Habang naglalakad si Gerard ay hindi maalis ang kanyang tingin sa kanyang espada at masyadong nainis dahil masyado raw malaki ang kanyang nagastos para lang nitong espada. Ngunit makikita lang itong apat na mga sundalo na kanyang dinaanan ay inis na inis sa kanya dahil hindi man lang ito humingi sa kanila ng paumanhin. Sabay itinapon ni Gerard ang kanyang sira na espada sa kariton kung nasaan ang mga sirang mga baluti, at mayabang din niyang inutusan ang mga sundalo na magmadali na silang kumilos para sila ay magpatuloy na maglakbay.
At nang nakaakyat na si Gerard sa loob ng kariton ay agad siyang humiga na kanyang iniisip ang pagkasira ng kanyang espada sa kalagitnaan ng kanilang laban. Habang naghahanda na para sa kanilang paglalakbay ang mga sundalo ay maririnig ang boses ni Gerald na nasa loob ng kariton na kanyang sinigawan ang lahat ng mga sundalo na kung ano raw ba ang ginagawa nilang lahat magmadali na silang kumilos. Samantalang itong si Jinchen ay inutusan niya ang kanyang mga sundalo na ipaalam sa lalaking magnanakaw ng sementeryo na magpunta agad dito sa labas. Makalipas ang ilang sandali nang nagpatuloy ng maglakbay ang buong hukbo ay makikita itong si Gerard na nasa likod ng kariton at itinali ang kanyang mga kamay habang kinakaladkad ng kariton na minamaneho ng mga sundalo. Sa kabilang banda, makikita itong isang lalaki na kanyang sinaksak ang kanyang kutsilyo sa lupa. Ito pala ay ang tatlong mga sundalo ng Gory na tila ba mayroon silang hinuhukay sa ilalim ng lupa. Itong isang sundalo ay masyadong natuwa dahil kanila na raw nahanap ang kanilang tinatago dito sa ilalim ng lupa. Kinakailangan na raw nila itong kunin, maging ang dalawa pa ay labis silang natuwa na hindi na makapaghintay sa bagay na kanilang kukunin. Ang kanila palang kinuha sa ilalim ng lupa ay itong isang maliit na banga ng alak, ngunit natigil sa pagsasalita ang tatlong mga sundalo nang dahil mayroon silang napansin sa kanilang likod na kanina pa nakatingin sa kanila. Nang nakita ng tatlong mga sundalo ang anino ng nilalang na nasa kanilang likod ay mayroon itong bitbit na isang palakol kaya agad nila itong nakilala. Kaya dali-dali silang humihingi ng patawad at kanila din pinapakiusap na huwag silang parusahan ng kanilang General Buro. Ipinaliwanag pa nila na kaya lang raw nila nagawa itong ganitong alak sa pamamagitan ng mga natirang mga butil, kanila lang raw sinusuri kung sapat na ang pagkakaburo nitong alak para kanilang ihandok sa kanilang General Buro, sana paniwalaan sila ng kanilang general. Habang masyado nang pinapawisan nitong isang sundalo na kanilang hinihintay kung ano ang ibibigay na parusa sa kanila ay nananatili pa rin tahimik ang kanilang General Buro. Kaya nagtataka na lang itong isang sundalo kung bakit hindi man lang nagsalita ang kanilang general, ngunit nang pagtingin niya kung sino ang tao sa kanilang harapan ay laking gulat niya dahil ito lang pala ay ang dwarf na pinapanood ang tatlong mga sundalo na nakaluhod sa kanyang harapan. Sa ilang sandali ay masaya na umiinom ng alak itong dwarf, at nasabi na lang niya habang tuwang-tuwa na sobrang ganda raw ng pagkaburo itong alak. Tanong pa niya sa mga sundalo na kung makjeli raw ba ang tawag nila sa ganitong alak, ito ay mukhang sabaw pero ang sarap at ang dulas nitong inumin sa lalamunan. Sabi naman ng sundalo sa dwarf na may pulang buhok na kung may idea raw ba siya kung gaano sila kinakabahan kanina, dahil inaakala nila na si General Buro na ang nasa kanilang harapan. Tawang-tawa naman itong dwarf na may pulang buhok na kanyang ipinaliwanag na mayroon lang raw siyang nakita kanina na may taong gumagalaw ng palihim kaya kanya itong sinundan sa pag-aakalang isang kalaban. Tanong naman ng isang sundalo na kumusta naman daw ang lasa ng mga alak sa mundong ito. Ayon naman ng dwarf na may pulang buhok na ang alak raw sa mundong ito ay masarap ngunit mayroon lang problema. Nang narinig ng dalawang dwarf ang sinabi ng isa nilang kasama ay napangiti na lang sila dahil inaasahan na raw nila ito. Sabay tumawa ng sobrang lakas ang tatlo dahil ang beer daw talaga ang pinaka-the best sa lahat at wala nang makakatalo dito. Ang tatlong sundalo ng kanilang narinig ang beer ay nagtataka sila na kanilang tinanong ang tatlong dwarf na kung ano naman ang beer. Talaga raw ba na mayroong ganoon na bagay? Na pinasangayunan naman ng mga dwarf ang katanungan ng mga sundalo na mayroong ganoon na alak, sobrang sarap raw talaga sa pakiramdam kapag nakainom ng beer. Sabi naman ng isang sundalo sa tatlong dwarf na ang tinatawag raw nilang beer ay gusto din niyang tikman balang araw, sagot naman ng mga dwarf na sa totoo lang ay gumawa din sila ng inumin na alak. Paliwanag pa ng dwarf na mayroong pulang buhok na sila raw na galing sa Earth Clan ay pinainom ng inumin na tinatawag na makjeli ay dapat na kanila itong mabayaran. Makalipas ang ilang sandali dito sa blacksmith house ay nakapasok na ang tatlong mga dwarf at sundalo, at sa loob nito ay makikita ang tatlong sundalo na kanila nang tinikman ang inumin na gawa ng tatlong mga dwarf. Nang matikman na nila ito ay hindi mapigilan ng isang sundalo na mapamura sa sobrang tuwa dahil ang ganito raw na flavor na inumin ay parang hindi nag-exist dito sa mundo. Ito raw ba ang kanilang tinatawag na beer? Sabi din ng isa pang sundalo sa mga dwarf na talagang naisip pa raw nila na gumawa ng ganito kasarap na inumin. Talagang tunay silang kahanga-hanga. Ngunit ang kanyang ipinagtataka kung anong sangkap ang kanilang ginamit para makagawa ng ganito kasarap na alak. Sa tanong ng isang sundalo ay nagtataka itong dwarf na may pulang buhok na kanyang aminin sa tatlong sundalo kung anong sangkap ang kanilang ginamit para makagawa ng ganitong alak. Dagdag pa na tanong ng isang sundalo na kung maaari daw ba niyang malaman kung saan sila nakakuha ng ganitong sangkap na barley para sa paggawa ng alak.
Nang sinimulan ng ipinaliwanag ng dwarf na may pulang buhok kung anong sangkap ang kanilang ginamit ay agad siyang pinahinto sa pagsasalita ng dalawa pa niyang kasama, at natatawa pang ipinaliwanag ng isang dwarf sa tatlong mga sundalo na huwag na raw nilang pansinin ang kanilang kasama dahil lasing lang ito. Tugon naman ng isang sundalo na nagtataka sa kanyang mga narinig na hindi raw sinama ang barley sa menu nitong nakaraang ilang araw, ang dalawa pang sundalo ng kanilang narinig ang sinabi ng isa nilang kasama ay masyado silang nagulat. At nang kanilang napagtanto na ang ginawang sangkap pala nitong mga dwarf para makagawa ng alak ay kinuha nila galing dito sa warehouse ay halos masuka na lang sila dahil kapag malaman ito ng kanilang kapitan ay tiyak na bibigyan sila ng mahigpit na parusa. Kaya kanilang sinigawan ng mga dwarf na patay raw silang lahat dito kapag mahuli sila na ginagawa itong ganitong mga bagay, ibang antas na raw ito na kasalanan kumpara sa kanilang ginawa na pangungulekta ng mga butil ng bigas para makagawa lang ng alak. Pinahinahon naman sila ng dwarf dahil sila raw na galing sa Earth Clan ay mayroong dangal at ipinagmamalaki ang kanilang mga sarili kahit anumang sabihin ng iba. Idinagdag pa niya sa tatlong mga sundalo na siya na raw ang bahala nitong lahat, kaya ipagpatuloy lang nila ang pag-inom ng alak at magiging maayos lang ang lahat. Ngunit makikita lang itong tatlong sundalo na hindi na makapagsalita na nanginginig ang kanilang buong katawan dahil mayroon silang narinig sa kanilang labas na papalapit na sa kanila. Pero kahit na ganoon ay sinabi lang sa kanila ng dwarf na may pulang buhok na naniniwala raw silang mga dwarf na pandaraya lang ang lahat ng yun kapag sila ay nahuli, pero kapag hindi sila nahuli ay matatawag silang mahusay. Ngunit sa kasunod na mga nangyari ay bigla na lang nawasak ang pintuan ng warehouse, at nang paglingon ng mga dwarf sa kanilang likod ay nakita nila si Buro na seryoso na nakatingin sa kanila na para bang narinig niya ang lahat ng mga sinabi kanina ng dwarf na mayroong pulang buhok. Inis pang nagtanong sa kanila si Buro na kung ano raw ba ang kanilang binanggit kanina, itong mga pasaway ay hindi na lang nakapagsalita na hindi na nila alam kung ano pa ang dapat na kanilang palusot para maniwala sa kanila si Buro. Makalipas ang kinaumagahan ay dito makikita si Mr. Veron at ang matanda na kanilang binabantayan ang tatlong mga dwarf na binigyan ng trabaho ni Buro na sa buong araw ay dapat na magtrabaho sila sa bukid ng walang pahinga. Tawang-tawa naman itong si Mr. Veron sa kanyang panunood sa mga dwarf na nagtatrabaho sa bukid, dahil ito pa raw ang unang beses niyang nakakita na ang isang dwarf ay nagtrabaho sa bukid. Makikita itong isang dwarf na pinagbubungkal ang lupa, habang itong dwarf na mayroong pulang buhok ay pinag-araro sa bukid, samantalang ang isa pa ay itinalaga ni Buro na siya ang magtanim ng mga butil ng bigas. Habang walang tigil na nagtrabaho ang tatlong pasaway na dwarf ay maririnig ang boses ni Buro na kanyang sinigawan ang tatlong dwarf na kinakailangan na kanilang matapos ang kanilang gawain hanggang sa lumubog na ang araw. Kung gusto pa raw nilang mabuhay ay mas mabuti pa na magtrabaho sila ng walang tigil hanggang sa sila ay mamatay. Pero hanggang dito lang muna ang ating video. Please like and subscribe kapag nagustuhan ninyo ang ating kwento. Dahil nasa latest chapters na tayo ay asahan ninyo na every 7 days or 8 days tayo makapag-upload. Maraming salamat po at kita-kita tayo sa susunod na video at Happy New Year sa inyong lahat mga idol.